Naniniwalang ilang eksperto sa constitutional law na pwede ngang buhayin ang impeachment complaint na in-archive ng Senado. Pero ipinunto rin ng ilang legal expert ang mga question sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint. Saksi, si Mark Salazar. Ngayong in-archive na ng Senado ang impeachment complaint, ano ang mangyayari kung katigan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration at payagan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte? Tinanong namin ang mga eksperto sa constitutional law. The Senate can always retrieve the articles from the archives. It is without prejudice to bringing it back if necessary. Natutulog siya ng deep sleep siya ngayon sa Senado hanggang buhayin siya ng isang tama na motion. Pero may ibang punto si Attorney Christian Monsod, isa sa mga framers ng 1987 Constitution. Tinukoy niya ang mismong desisyon ng Korte Suprema kung saan nang i-archive ng Kamara ang tatlong naunang impeachment complaint, itinuring ito ng Korte na dismissed. Sabi ng Supreme Court, pag in-archive, it amounts to a dismissal. Well, I don't know what they said, but if you follow the Supreme Court decision, Supreme Court said that when it was archived, it amounted to a dismissal of the charges. At kung paninindigan naman ng Korte Suprema ang desisyon nitong unconstitutional ang impeachment complaint laban sa bise, mukhang refiling po ang susunod na mangyayari sa House of Representatives. Whatever is the ruling, the final ruling of the court, I would say we should abide by it because that is part of the law of the land and that is our system. Kung ano man ang magiging pasya ng Supreme Court, may mga kwestiyon sa tila butas umano sa desisyon. Una, paano daw nasabi ng Korte Suprema na nalabag ang one-year ban nang iakyat ng Kamara sa Senado ang fourth impeachment complaint matapos nilang i-archive ang tatlong naunang complaints? Malinaw kasi na inunang desisyonan ng House yung fourth complaint bago pa nila dinesisyonan naman yung tatlo pa na complaint. Paano yun maging bar dun sa pang-apat na complaint? Nauna ngang inaksyonan ng House through a plenary vote yung pang-apat na complaint. So yung logic medyo questionable na. Isa pang tanong, maituturing bang initiated ang tatlong naunang complaint kahit hindi ito na-i-refer sa isang House committee? Sabi ni retired Associate Justice Adolf Ascuna, binago ng kasalukuyang Supreme Court ang naunang interpretasyon na initiated o nasimula ng isang impeachment proceeding kung ito ay na-i-refer na sa isang komite. The interpretation we gave in Francisco versus House is the one that was modified in the present case. Because in the present case, Supreme Court said that the three complaints were initiated even if they were not referred to the committee because they were archived and later on with the lapse of the 19th Congress, they were terminated and dismissed. Sa ibang parte ng SC decision, hinahanapan din ng due process ang Kamara dahil hindi raw pinasagot muna si Vice President Sara bago inakyat sa Senado ang complaint. Isa raw itong bagong kondisyon ayon kay Monsod. When the Supreme Court decision came in with these new conditions, ngayon sasabihin ng mga senador, hindi nag-comply ang House. Of course, they did not comply because it was non-existent at the time. Walang shortcoming yung House. Kung ano man daw ang desisyon ng Korte, mahalagang natalakay ito ng komprehensibo at naipaliwanag ng husto sa publiko. Hindi nagsagawa ang Supreme Court ng oral arguments. Sana mayroong oral argument dito sa MR upang mapaliwanag sa ating mga kababayan kung ano talaga ang dahilan na hindi pwede itong kasalukuyang articles at ito ay medyo pumasok dun sa one-year ban. Bakit? Bakit na ban yan na hindi naman re-refer sa committee? Bigyan ng pagkakataon ng House to hear their side in an oral argument kung bakit hindi pa initiated dito by the time they adopted their
own complaint, hindi pa initiated itong tatlo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.